Yo, what's up? What's up? Good evening, good afternoon, good day. Welcome back mga mama. For today's episode, we are going to talk about office personalities for the episode 99 of the Lilac Lounge Day Podcast. Hey. Hello, 99! Sana lang, 100 na. Welcome back sa ating podcast with a new background. So nakita nyo, coal mining tayo. Bagong studio, ikaw naman. Okay, studio. Pero nakakaganda siya, in fairness. Brown. Oo. So, kamusta kayo? Kamusta ang mga ang mga weather diyan? Obviously, kilala natin kung sino itong nalalamigan at naiinitan. Obviously. Okay, weather check. Dubai, it's currently not hot, definitely not cold. Sakto lang. Kayo diyan, Mama Maria? Di ko na perfect. Sobrang hot. Hot na. Wow! Sobrang hot, pero hindi ka naman in-heat. Hindi. Todo. Napakainit. Napakainit. Oh. So, balita ko nga, nagpo-48 kayo, 43. May insecure na kami yan sa inyo. Natalo na namin. Dapat tingin namin yan. Natalo na namin kayo. Dito, 29. Ay, init. Ay, humid. Humid. Iba yung weather ngayon. Kahit umulan niya ng konti, mas lalong uminit. And how about there, Sweden? Same. 7. Pero, Seven? oo. Lamig pa din. Malapit Siguro mga May. Spring pa lang, may unpack may latak pa yan. Pero hindi ka naman masyadong naka-outfit niyan, Mama Rona. Hindi ka ganun. Oo nga. Oo, coat na lang. Hindi na puffer jacket. Yun, napunta doon sa kabila. Dito naman, Oo, nandun na sa kabila yung puffer jacket. palabas Okay. na puffer jacket dito sa amin. Kasi Anong current weather nyo? nasa 9 kami. 9 pababa na kasi pag nag-uumaga, nagpa-5 kami. So, although June pa lang ang winter, parang maaga nga. Kasi meron ditong bundok na nagsisnow yung top kapag sobrang lamig. Okay. Kaya yung lamig dito na pupunta sa amin. Sa mismong bahay nyo? Hangin. Buti pa kayo. Napier. Salong-salong. Targeted kayo? Oo, kaya lipat nga kami, di ba? So, dahil nga, episode 99 na. Would you believe? Tagal-tagal. After 3 years, umabot tayo ng 99. Tapos pa wala na. 33 per episode. 33 per year. 3 years pa lang. Oo, 3 Sa years. November. Pero dahil nga pag-uusapan natin for today is yung office personalities. I'm sure lahat tayo naka-experience tayo ng iba-ibang klase ng katauhan sa mga kasamahan natin, mapa Pilipinas, mapa ibang bansa. So, bilang umpisa, ano yung mga classic office characters na nag-stand out pag naiisip mo? Ang pinaka, syempre lagi, tingin ko lahat tayo meron, yung mga competitive. Yun talagang burning the midnight Ikaw oil. Oh, hindi naman. Bali ako. Nalala ko, di ba? Competitive ka. Which side are you on? Okay, go ahead. So, may mas matindi pa sa akin. Yung mga gano'n. Yung mga talagang kailangan visible sila na nag-overtime. Yung mga gano'n. Di ba? May mga Sa kasama tayo. layman's term ng Filipino, tawag yan, Sip-sip. sip-sip ba? Pasikat. Epal. Oo. Merong may mga ganyan na sumusobra. Yung talagang Oo. pag nakita niya yung boss niya na nag-overtime din, una na po ako sa inyo. Yung talagang magpapaalam siya na gabi siya umuwi. Yung mga gano'n. Yeah. Pero you do not hold them against them, di ba? Against them kasi baka naman may ginagawa talaga. The problem is, yun nga lang, nagbibigay siya ng ganong impression. So, at the end of the day, pag meron kang mga, which is tama yun eh, pag may boss ka na pagdating ng performance review, syempre matatandaan ka niya. Yun yung sinasabi natin, hindi mo maiiwasan ng office politics. Kailangan maging seen ka. And those people know how to play their cards right. Oo. They are Kahit very mainis tayo ambitious. sa kanila. Yes. So, Oo. kahit mainis Ambitious tayo sa climber. kanila. That's how it is. So, yun, yung mga ganon. For sure, Understandable meron naman, di ba? You have Kasi to. ekonomiya pa din yan. Kasi kung nag-ano ka ng effort, let's say yan nga, yung mga nag-overtime ka, di ba? Lumalampas ka sa mga working hours mo, just make sure, di ba, na meron ka talagang result. Kasi one way or another, makikita rin naman yan. Pero kung may result ka naman, kahit hindi lampas sa result ng iba, lamang ka pa din kasi nakita ka niya eh.
So, yun yung mga impressionists. Dami natin, di ba? Or, ang pangit dun sa ambitious climber. So we can call them whatever we want, diba? Pero talagang they make an impression. Structured Yeah. analyst, ganyan. Ang ano ko dyan, Rona, sige, mag-e-epal ka, basta wag mo lang akong abalahin at iperwisyuhin. Okay lang, sige yan. Yun nga. Kailangan So, mo yun eh. kaya totoo, kahit ako parang okay lang yung mga ganun, basta wag ka lang makakaapak ng iba. Yeah. Di ba? Kasi ina-uplift mo lang naman yung sarili mo. Siya yan di ba? Basta hindi lang siya, aakyat doon na may Nihira or napasa. may ibang Somebody, stepping on someone's toe. Di ba? I remember when I was new here sa construction company kami ni Isabel. So meron kaming tinatawag na bitumen. Yung bitumen pala is yun yung mga inilalagay sa semento, asphalt, yung black na, yung pinapatong, bitumen pala tawag. Ay, yung dumidikit sa gulong ng kotse, nakakainis. Yun ba yun? Basta bitumen. Basta yun yung ingredients no kasama nung sinesemento. Yun nga yung black na Palto. nilalagay, aspalto. Meron kaming bagong salesperson noon na every time na papasok yung may-ari, automatic maririnig mo siya, yung call niya, nilalaksan niya na, yes, hello, yes, supplier, yeah, I ordered the bitumen and it's supposed to be delivered today, ganyan. Consistently ganun siya. So parang kami ni Isabel nagtitingin na, ayan na naman, halatang dumating na ang amo kasi he makes sure na naririnig nung may-ari na I'm on call, I'm doing Working the siya. job. Tatrabaho. Oo. Pero pag wala yung amo, ang tahimik niya lang nagko-computer. Yun lang. Yun. Yun ang exciting hindi ko makalimutan. Bitumen pala yun, bitumen. Bitumen? Okay. Sa akin naman, ang tumatak kasi na personality, yung simulang-simula pa lang, yung mga friendliest personality na yung bago ka pa lang, minsan nga, last interview mo lang or yung hindi ka pa man onboarded, sila yung unang nag-a-approach. O tanggap na ba? Bigla kang, sino ba to? Yung mga ganon. Meron talagang laging ganyan, for sure. Kahit siguro sa ang work kayo napunta, merong isang tao dyan na siya yung first na nag-approach sa inyo. So, merong ganun. So, lagi ko natatandaan, kahit sa ang work ako, sila yung lagi nag-approach. Parang bigla ako nagulat na, hindi ako nakausap. Nakita ba kami? Friendly ba? Pero masyadong friendly. Yung masyadong friendly dun sa hindi pa man nakakapasok. Yun ang isang nakikita ko lagi. Tsaka isa, yung chatterbox. Wala akong sinasabi, Chatterbox. Parang naka-point yun sa'yo. Ha? Uy, kasi sa una, hindi talaga ako maingay. Wala kang sinabi sa una sa pangalawa. Sinabi mo chatterbox. Uy, di ba yung mga ganun, yung maingay talaga sa office. Hindi mo naiirita sa maingay, pero Hindi ko maiirita. Minsan parang sila yung talaga, minsan mapapansin mo talaga na, matatandaan mo na, pag nagpakilala sa'yo, siya yung maingay kanina. Yung mga ganon. Meron talagang isa lagi sa office na merong ganon. Merong kwela lagi. Di ba? Hindi mo siya epal, pero parang feeling ko siya. Yung dapat hindi siya makikita ng mali. Yung ganon. Kasi nga, meron siyang pinaproject na tawag to? Na impression dapat. Meron siyang ganon. So, hindi naman siya, I don't think epal ang tawag doon. Or ganon na rin siya. Kasi parang dapat hindi siya makikita ng mali. Remember yung I think previous episode natin na nakwento ko na sa sales din siya. Tapos minsan siya ang personality niya, yung tipong easy go lucky, kapag feeling niya pag meron siyang bagong na-create na deal, yung mga susunod na meeting medyo easy go lucky siya kasi may napatunayan siya nung una, yung mga ganon, medyo lang siya talagang petics na ako in the next weeks kasi okay naman ako before. Tapos biglang tawag siya sa meeting, sabi niya, bakit si wala sa meeting, nasaan ba? Nasa labas nag-smoke. Pagkagala-gala, wala siya sa meeting kasi hindi pa niya time. Diba during sales meeting kasi nagpe-present kami ng pipeline, mga ganyan. Hinanap. Tapos, syempre bilang barkada, may message na namin, hinahanap ko sa meeting na saan ka umakyat ka na, kanina ka pa wala. Pagpasok, may baon na, hinahanap, etong nasa pipeline mo, Mikoy, ganyan. Etong pangalan na to. Sino kausap mo dito sa land bank? Ganyan. Si si Lorna Tolentino. Natatandaan niyo yun? Kasi nag-create lang siya. Nagulat siya na biglang yun lumabas sa bibig niya, Lorna Tolentino. Kasi nga, ganun siya pabibo na kailangan niya biglang on top of his mind, biglang niya naisip Lorna Tolentino para lang masabi na may kinausap ako dyan. Oo, hindi ako nagala during that meeting. So, ano naman ang comment ng mga nakarinig na si Lorna Tolentino ang kausap niya? Ganun. Nasa meeting pero gumagano ng balikat namin kakatawa. Siya yung hindi niya ka-realize na
feeling, hindi niya na-realize siguro na Lorna Tolentino yung sinabi niya. Siguro biglang, yun na lang napaisip. Siguro kinakabahan dahil kailangan may sagot siya, di ba? Kailangan may sabihin siya dun sa meeting na yun. Kasi kami, na-realize namin, Lorna Tolentino sabi ni Miko. After na lang na-realize nung sinabi namin. So, may mga ganung moment siya. So, hindi kinall out yun nung nagtanong sa kanya, are you sure? What if, Hindi siya masyadong kasi familiar sa mga artista sa buti na lang. Yun What if nga. fan pa siya ni Lorna Lokal. Tolentino? correct. Oh. Lagi pa naman ganun yun. Sir, hindi, meron doong, hindi, sir, nasa baba ako, kausap ko kasi si sir ganyan. Kunwari ganun yun. Wala naman, alam namin, nag-smoke lang, bumili lang kape, ganyan. Pero bigla nang pagbalik nun, kunwari may baon ng balita. Lagi siyang may ganun, yung tipong, oo, kasi kailangan pa daw pala nila ng additional license ng ganito. Di syempre, hindi na kakausap, hindi ka na tatanungin tungkol bakit ka nasa tagal mo sa labas, may meeting tayo. Ang kakausapin na, may magandang balita pala to. Yung mga ganon. So lagi siya may pang patch back. Ganun yung lagi. Anyway, random naman tong ating topic, no? Kasi anything na mapag-isipan na, mapaisip natin regarding sa office. Dalawang beses na kasing instance na talagang may nakita akong office romance. Alam mo yung boss mo, hindi naman namin direct boss, tapos yung kasamahan mo, yung may affair, at alam mo. Yung mga ganun. Oo. Ay, shit, tatamaan kayo. Hindi ako nag-bip-bip. Kaya nga nasangiti eh. Preno. Regret. Hindi naman kasamahan ko. I'm referring to another person. Hindi naman kayo. When I was there in the Philippines, yung aming regional manager, na Bigotilio, tapos yung aking kasama, dalawa lang kami sa branch, di umano, nagme-make out doon sa vault. Kasi, pag lalabas yung kasamahan ko, tanggal ang lipstick. Nalipat doon sa boss namin. Kung saan nag-lipstick ka, na-shade. Grabe, hindi sila ganun Patay man Diyos ko, hindi ko na nga iniisip, siguro mas matindi yung kanilang pagnanasa na mag-kiss kaysa mahiya sa akin. Diba? Obvious naman, alam kong ginagawa nyo. Lalabas kayo pawisan. Diba? So anyway, ano bang magagawa ko bilang syempre, subordinate lang ako, regional manager yon. So I'll just shut my mouth. Okay? I mean, so it's another personality in the office na talagang hindi minsan maiiwasan, may mga ganyang kalandian. Dahil nga magkasama kayo 8 hours na. Minsan mas marami kasi Hours, di ba? mas mahaba pa. Kayong magkasama sa office kesa sa Sa pamilya. bahay. Oo. Kaya Ilabas hindi mo yung mama. maiwasan. Hindi maiwasan magka-developan talaga. Marami. Bago tayo pumunta sa ibang tao, kayo ba? Nasaan kayo doon sa mga personalities sa office? Kumbaga, kung ano yung tatak nyo? Wala naman ako. Basta ako pagdating ko, alam nyo na, diretso na, trabaho, tapos kakain. The Hindi naman ako. bird, ikaw yung early bird, I think. Oo, yun, always talaga. Ever since, kahit saan Consistent. trabaho. Ay, kahit sa school pa lang dati. Nadala ko siya hanggang trabaho. Yun. Nay, gusto ko lang makakuha ng isang record na please, kahit man lang sa isang okasyon na late ka, please. Meron ba? Okasyon? Ano ba? Dito na lang. Nung, Yung inantay ka daw. May edad na. Yung time na inantay ka. Ay, okasyon? Ano ba nga? Yun. Pero sa trabaho, never talaga. Na late ka. Never po talaga. I hate you. Hindi kasi, parang ako din yung hindi ako sanay ng ganon. Yung parang pag na-late ako, hindi na ako mapapakali. Parang sira na yung araw ko. Hindi, sa akin parang ganon yung ano ko. Kasi iba yung... Kita yung contrast, no? Iba Pag yung ako pumasok ng maaga, parang sira araw ko. Iba yung dating sa akin na meron akong allowance na, for example, 30 to 1 hour na allowance bago ko mag-start ng yung ganon. Parang nasanay na ako ng ganon. Ayaw mo kasi ng ano ba tawag dyan? Yung... Ayun, parang nagagagahol ako ng oras. Oo, last nasa-cramming. Oo. Oo, tama. Kahit dito sa bahay, kung yung halimbawa lang, kunwari pagising ko sa umaga, gagawin ko na lahat yung gagawin ko para isipin. lalakad man ako na, halimbawa lalabas ako ng alas 10, kailangan bago mag alas 10 o bago mga 9:30 pa lang wala na akong gagawin. Parang nare-relax na. Yung ganong feeling lagi yung ano ko. Maski hindi Yung naman haggard, no? Yung haggard na. Oo, yung parang, teka lang, ano pa ba yung gagawin ko? Ano pa ba yung, baka meron pa ako naiwan na hindi nagawa, yung mga ganon. Mga GIT, just in time. Oo, yung mga ganon. Pero nangyayari na ngayon dahil yung mag-ama ko laging late. Ay, hindi pa rin ikaw ang Nahahawa ka na. Nahihila ka ng dalawang mag-ama. Parang minsan, may mga ganon na kami na, hindi na tayo umabot sa, pero ano naman, hindi naman yung, nadadala ko pa rin naman sila ng, Nai-influence Dalawa na mo sila. kasi. Ikaw na nakahatak ngayon. Kaya lang minsan na sila, nagagalit sila kasi nga aga-aga naman yun, maaga pa. Dalawa na sila eh. Ito, may mga ganon.
Kasi nga iba yung isa. Tapos yung anak ko medyo ganun din, medyo mabagal din kumilos. So, no choice ako. Pero pag sa akin kasi, bawal ito, sakto, di ba? Parang bagong lipat ako dati nung sa Europe. Ang ano ko talaga sa sarili ko, very quiet ako sa umpisa. Meron kasi mga tao na talagang aggressive eh. At the start talagang they come in very strong, di ba? Pakitang gilas talaga. Pero siguro, based sa personality ko rin kasi, ayoko rin talagang mapapahiya. So I learn muna. Very silent ako pagka umpisa. I observe, parang ganun. And then, saka na lang siya. Medyo slow burn, kumbaga. Slow burn, yung ano sa akin. Hindi ako talaga yung nagsisimula na pagdating doon, bida agad. Siguro for the most part, may mga Pilipino rin talaga. Tingin ko, ganun naman talaga tayo. We learn muna before, di ba? Especially bagong-bago yung environment, di ba? Hindi mo alam kung may sino doon. And I think very important yun sa office politics. You need to know kung sino yung commander doon sa loob. Kung sino-sino yung mga nandun sa loob. Nakakain mo bawat isang doon di ba? Galaw doon, Yes. tao. Oo. So, ano ka muna, you have to step back para makita mo yung buong circle, and then saka ka mag-start. Yun. Siguro ganun ako kasi talagang tahimik ako pag umpisa. And then saka na lang pag after. Pag alam ko na yung sasabihin ko, saka lang ako magsasalita. Pangalan lang pala si Tony Fowler. Tahimik lang ako sa umpisa. Ano yun? Tony Fowler. Yung kanta ni Tony Fowler. Ako naman siguro parang... Sige. Sige, ikaw. Para tayo dun sa yung observe muna. Pero hindi din ako umaabot dun sa yung pabida. Yung pag alam ko na siya. Parang nandun pa rin ako sa tahimik na side. Pero kapag alam ko na merong kailangan kong magsalita, mag-step up ko. Pero hindi ako yung laging pabida. Yung parang, alam ko lahat yan, alam ko to, alam ko ganyan. Pero lagi akong nandun sa yung kalma lang. Parang sa akin, gagawin ko lang kung ano yung tama sa ginagawa ko. Gagawin ko kung ano yung trabaho ko. Pero hindi ako magpapabida-bida. So parang feeling ko, nasa akin yung parang, makikita mo na lang yung result ng work ko. Pero hindi ko kailangang ingud-ngud. Yung parang ganun ba? Hindi ko kailangan siyang in your face. Wow, what a word, ingud-ngud. Diba? Kasi may mga gano'n na talagang kailangan makita nila na dapat, uy, ito yung work ko, ito yung kailangan magaling ako, ganyan. Hindi mo siya kailangan ganunin. So, nandun ako sa, hindi ko dapat i-ganunin. Bahala ka na if you can see that or not. Pero sa akin, hindi ko siya ilalagay sa harapan mo na, ito yung ginagawa ko na magaling. Yung parang gano'n, hindi, wala ako sa gano'n. Kasi sa tagal na natin nagwo-work, 'di ba? Yung evolution mo ng maturity mo sa career. Actually, dumating na ako sa punto na nung before ako lumipat dito, nung nandyan pa ako. Pag ako nagsalita, meron kang salita na I know this more than you do. It's either one of us is right and the other one is you. Ganon. Yung talagang confident ako, 'di ba? I eat and breathe. Yung may ganun ka kasi alam mo lahat. Pero meron ka rin yung time na neophyte ka eh. So, pagka ganun ka, ginawa ko rin yun na baliktad naman. Every time may discussion, pag tinanong ako, pag medyo may ka na baka tama ka or hindi. Pero, sabi nga, minsan may nagsabi sa akin gaslighting. Pero pag tinanong ko, I don't know, you tell me because I know you know this more than I do. You're the expert on this, so you tell me. May ganun ka pag nagsisimula ka pa lang. Para makuha mo yung sagot na tama. Yeah. Pero pag marunong ka na, pag alam mo na, kung alam mo na talaga lahat, and that's the time talaga na you have to be fair. Di ba? Parang it's either I know this more than you do, di ba? I can be right and you can be wrong. Yung mga gano'n. Baka din kasi parang ko yung sinabi mo kanina, yung maturity, alam mo na yung timing. Kung yes, timing is everything. Kailangan ka mag-hold back a little. Yung mga gano'n. Kasi di ba, ngayon bago pa lang naman ako sa work. Pero minsan, iko-correct ko yung boss ko. Kasi parang feeling ko, alam ko to na tama ito. Parang may mali yata siya doon. Pero hindi ko siya iko-correct in front of everyone. Just to tell them na, uy, tinorek ko yung boss ko, ang galing ko. Hindi ko siya igaganon. Parang nandun pa rin ako sa, teka, kasapin kita. Tayo lang muna. Kasi parang pangit naman yung impression na, bago-bago, baka mali, yung mga ganun. Pero, kung alam mo na yung timing, when to butt in. Tapos alam mo din kung kailan ka mag-hold back. Dahil teka muna, step back ka muna, sila na muna. Yung ganun. Dahil nasa HR admin ako, tapos nasa sales pa. So, hindi ko alam. ang dami kong piniplay na bilang nasa admin, nasa HR, ang hirap pala. Kasi, hindi sa minsan, malimit akong ginagawang sangkala ng amo ko. yung minumura niya yung agent niya, yung staff niya. Pero kapag kaharap na yung agent niya, hindi di ba ganyan na sinabi ko? Ba't ganun ang ginawa mo, Di ba ganun? Para lang natulo sa face.
para sa kanya. So parang, yes sir, I did that, yes. I'm the stupid here. Mga ganon. Talaga ba? So parang, Sagutin ko yun. kasi mahirap magtrabaho na nasa Arab country. Kung naalala niyo si Adnan Masood, yung sinasabi kong Australian na naging kasama namin dito for a short period of time. So, sabi niya is this the Arab way? Lagi niya sinasabi, this is the Arab way. So, naiintindihan ko naman yung pinagkakali niya. Yung way of the Arab do the things, lalo sa corporate, iba kasi. Sobrang iba. Kumbaga, hindi nasusunod kung ano yung polisiya, kung ano yung napag-usapan. Walang ganon. Kaya para doon sa mga European countries, talagang makukulture shock sila kapag pumunta at nagtrabaho dito. And on that note, doon ko sinasabi na kapag ikaw nagtrabaho dito sa bansang ito at ang mga amo mo ay Arabo, sabihin mo na kalahati ng dugo mo lagi nasa alta presyon na papunta. Kaya lang, kailangan mong timplahin yung ano mo talaga kasi at the end of the day, siya pa rin pa yung nagpapasahod sa inyo. It's like, sabi ko nga lagi rito, if I cannot afford to have my principal kaya andito pa rin ako. Kahit busit na ako. Ganon yung klase ng pagtatrabaho sa Arab country. Wala silang barbaric yung iba. Wala sila doon, hindi sila sumusunod sa polisiya. And yet, they're asking for the best. Pero sila mismo, hindi nila alam kung ano ba ang trabaho na dapat maging the best. Bilang admin at HR dito, mahirap. Kasi hindi mo alam kung kailan ka nasa North, kailan nasa South. Bipolar yung sistema dito. So, nasa sa'yo yun. Dapat pala pag nagpapakilala ka, sa mga new hire mo, di ba? Let me introduce myself. Correct. Multitasking no? Yung tipong ang amo magrereklamo, pumasok ba yan? Late ba yan? So ako bilang, syempre, sabihin ko, hoy, wag naman kayo pumasok ng late. Nasaan ang daily sales report niyo? Tapos biglang malalaman mo nagsusumbong sa amo ko. Si M, minomonitor niya kami. Si M, gano'n. Tapos sabihin ng M, di ba ang trabaho mo lang yun? Sir, di ba kayo nagsabi ba sila late? Bakit, ano sa ng report nila? Sir, ano ba? Asa ka ba? Yung mga gano'n. Uy, grabe yung Again, mo ha. Again, you'll, parang isa-shrug it off mo na lang. Kasi, again, you need a job. Grabe yung patience mo dun ha. Sabi ko sa'yo, galing ako sa shoe ni Leia Jimenez. Yeah. So, I have to fill in that shoes. Unless mag-migrate ka sa Australia din, no? Hindi ko kaya yun. But overall, I'm happy. I was able to adjust. And look at me, I am going 4 years now. Mashallah. Alam niyo, minsan, nasa trabaho ako, iniisip ko, ano ba, i-approach ko ba to ng Malarona approach? Malagrace approach? Dada approach? Or Mama Maria approach? Sandali, explain mo nga yan kasi nakaka-offend. Bakit ka na-offend? kahapon, alam mo yung kasi meron akong kasamahan, si Trupti siya, alam mo, dami niyang yaw-yaw. Parang, sabi niya kasi, ate, why you're taking this? You should take Chia Seed, blah, 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 tapos you're taking KFC today. Alam mo, geto lang ginawa ko, hinahasa ko yung middle finger ko. Nagets na niya. Okay, ate. Okay. Hindi alam. Di ba pag leader ka, dapat meron kang command responsibility dun sa hinahawakan mo. Diba? So, meron ba kayong instance na talagang pati yung, for example, yung boss nyo, well, I think sa'yo, nasabi mo na example mo na kanina, na pati sa harapan ng ibang tao, parang binaligtad ko ano yung sinabi mo, diba? Yung mga ganong scenario ba na tipong, hindi ko sinabi yan, I'm not to blame for that scenario. Hindi ako yan, si ano yan. Ituturo yung tao niya. Pero dapat, diba, you own it. Kasi bilang ikaw yung boss nung nila, diba? So, dapat you own it. Hindi mo ituturo yung tao mo. Kung merong mali yung tao mo, it's your fault also. Kasi tao mo siya. Parang, ganito yung ganyan. Pero hindi mo ituturo na hindi ko kasalanan yan. Kasalanan ni ano yan. May ganun ba kayong mga ganyan? Wala naman akong tinuro. Wala naman akong ganyan. Kasi talagang part of leadership yan. There's a reason why they get paid more than you do. Kasi, they take on yung mga problems. They take all the blame. Supposedly. That's what they are paid for. Ganun ang leader, di ba? And totoo yun, kung may shortcomings ang tao niya, o may shortcomings, di ba, may mali, that is because hindi mo siya na-develop. Hindi mo siya na-guide the right way. Di ba? O kaya, normally, yung taking up yung decisions, yung mga wrong decisions. Before anybody will make a decision, let's say mga tao, di ba, yung tao mo, kung leader ka, kung binigyan mo siya ng, normally kasi ngayon, mas empowering na ngayon eh. Transformational na ang leadership. Hindi na don't do this, you do this, don't do this. No, you empower them. You know for a fact they can decide
based on, that's why very important yung constant na one-to-one. Yeah. Kasi para updated ka kung ano yung business-wise, kung ano nangyayari, and then yung development ng tao. Once he decides, you have to back him up. If that fails, maybe because hindi ka na-consult. Kung hindi ka na-consult, that's your fault. Not yung tao mo. You should be the one to answer first. Kasi meron akong kilala na talagang, ay, hindi ako yan. O, hindi ko ako yan. Hindi ko fault yan. So, parang, No, hindi leader yon. exactly. Yung, pag sinisi tayo dyan, hindi ako yan Hindi ba ganun ba? But meron, nakakagigil. Kasi tapos biglang ganyan sabihin na, pag may nangyari dyan, ikaw ang tuturo ko. So, parang, you're not owning it. Parang nawawala yung respeto ko actually pag may mga ganyan. Diba? Yes, and that's understandable. Kasi hindi leadership yun. Yeah. Exactly. That's the first character of a leader, owning up, 'di ba? Owning up and being accountable. You cannot just pass on yung problema or yung blame. Teka, ito, sample lang sige. ko kayo. May training kami sa isang bank. So, nag-post na ako sa group chat, everyone be available 11 o'clock tomorrow para sa Dubai Islamic Bank training, something to that. Syempre nag-confirm lahat na naka-knowledge, ganyan. So, ito, next day, wala yung tatlo. Mga bago, tsaka isang Okay. luma. So, sino dapat pagalitan? May boss na sila. Okay. Hindi, sino dapat pagalitan ng amo? Nung amo nila o Nung amo? namin. Hindi yung bago. Nag-post na ako sa group chat, Yung bago yung accept nila tapos hindi sila sumulpot Yung bago. Okay. Mga So, training. ito yan. Tawag si Sir. It's your fault. Why? It's my fault! Kasalanan mo hindi umattend yung tatlo, nag-accept naman sila. You Hindi should call them. nag-accept. You should call them each. One of them. To remind. Okay. So, paano ko sabihin, hindi ko naman alam na bobo pala yung mga sir, spoon feeding tayo, sir. May group chat na, nag-acknowledge. Nila eh. Tatawagan pa? Kung hindi Napunta sila, ka? kung hindi sila nag-accept, ayun, okay lang, tawagan mo. Pero kung nag-accept, that means Mukhang hindi nag-accept ka. Eh, nasa Para group sa group chat, di ba? Oo. Okay. So, yun yung mga example. Oo. So, sige. meron yan eh. Paano ba? Okay. Ganito kasi yan. So, merong ba kayong may email ba tong taong to, yung mga tao nyo? Oo, group chat at email. Okay. Group chat. Send ka ng email invite. Yes. Nag-send ka ng email invite, nag-send ka ng Yes. so, nag-accept. Chat. Ang pinopoint lang na amo ko, ba't hindi mo isinama ang pag-call? Kasalanan mo pa rin. No. Hindi mo na For me, kung nag-send ka ng meeting invite at At may nag-accept. acceptance, Responsibility na yun. hindi mo siya, responsibility nila yun. Yan lang yung sinasabi ko yung mga senaryo na hinaharap ko rito everyday. Grabe yung pasensya mo As in. Hindi, dapat sabihin mo, ano ka ba? HR Tawagin naman administrator? Oo. Sabihin mo, I'm an HR administrator, I'm not a miracle worker. Hindi, ang katwiran ni sir, alam mo naman yung mga yan. I Alam know, mo yung ina-acknowledge niya na stupid sila. Exactly. So, Be flexible. Puto, sir, hindi ko sinabi na ako na, ang sabi ko na, sir, hindi ko naman alam na nani pala ako dito. yeah. Kasi kung, Nag-send ka na ng ano, invite, nag-send ka pa ng reminders sa WhatsApp. Ano pa? kasi So, feeling yan, ko, kung wala kang, that's the Arab way. oo, feeling ko kung wala kang email invite, pwede yon, partly you're at fault. Kasi Mm-mm. parang possible na walang acknowledgement naman kasi from their end. O kaya possible kasi yung chat group could parang hindi Sige, give me lame reasons for you not to see the group chat, pero lagi nasa phone. You're having an iPhone 17 Pro Max. Imagine. galing company. Galing And company. yet, you're always online. Hindi, I mean, Yeah, ano yun? posting. Company phone yung gamit nila. Hindi. Sa amin, required na naka-iPhone. Regardless kung okay. ano iPhone. Hindi, yun nga yun eh. Kaya sabi ko, siguro, kung feeling ko kung wala kang email invite, partly siguro you're at fault. Kasi, una, hindi naman nila kasalanan siguro kung nasa, kunyari group chat yon, parang hindi siya official na correspondence ng office. So, possible yon na wala. Yan, pwede ko namang i-ignore yan kasi hindi naman to official communication or collaboration tool ng office namin. Pwede ko siya ilaban. Pero kung meron ka namang email invite, exactly. Kung may email invite ka at nag-accept naman sila na yun. Oo. Sila na yun. And kahit alisin ko na yun bilang bago kang ahente, di ba dapat you are always aware so ano yung announcement? At aggressive you're ka under dapat dahil probation. sila. Kasi kung hindi umattend na yun. Oo. So, itong inuugali ninyo,
Oo. Hindi ka committed kasi nag-commit ka na, Oo. nag-accept ka So, yun lang. Hindi ka naman nagkulang sa ginawa mong proseso ng kung paano mo sila Wala ding advice. Wala ding Sabihin. advice na, bawa, ay sorry, hindi siya makaka-attend at another Pero meeting balikan or mo yun in a diplomatic way. Sanay Kasi na kahit lagi. na, bawa, in-accept mo, tapos last minute, meron kang nagka-conflict or Kaya, ano. kaya ngayon, importante. kapag may training ng bank, katulad nung last Friday, di nagtatawag si Inday isa-isa, hello, punta ka ha? At talagang ni-make sure ko na bawat isa na tawagan ko para i-screenshot ko, sir, look, I had a call. 2 minutes, nag-usap kami, reminding. So, i-spawn feed mo sila. Mhm. Hindi Hindi tama pala oras sustainable yun. ubos mo, oo. Kaya nga, Dapat parang ako, ganun. nahihiwagaan ako, how is it working sa mga, sa mga malalayang bansa gaya ng Sweden? Kasi lagi ko rin naririnig kay Michael noon, yung sa Germany, yung comparison ng work ethics na meron sa Europa versus sa Arab, sa Malayo. Sa GCC. Malayo. sobrang layo nga daw. Professional naman, oo. Oo. Hindi Dito, pag kumain ka, in-enjoy mo yung 1 hour break mo, ano ka, parang the audacity, ganyan. Unlike sa Europe, di ba, sobrang ini-exercise ang 1 hour break. Di ba, Yeah. Grace, after ng 5 o'clock or 6 o'clock na office work, hindi ka na pwede tawagan. Yeah. Dito, I think nabanggit ko sa inyo, 11 o'clock, malamang nakakipagtali ka kung noon, tinatawagan pa rin Yeah. Sabi. for some, inquiry. Mm-mm. O di ba, sabi mo nasa, wala ka naman sa trabaho, pero Hmm. inaanohan ka, kumbaga inaabala ka, parang ganon. Oo. Parang Ganon siya. yun siya. Pero overall, wala akong Kaya pa rin. yan. My job. Hmm. Dito ako kumakain, dito ko napapakain ng pamilya ko, si Chadi. Yeah, but, ganun. Yun na nga lang, no? Yun na lang yung So, Kailangan, no complain. Mm. Oo. So, Pa rin yan. Kasi kung may problema ako, dilipat ako ng Europe, di ba? Your may option job lang. Kung is- kung may option lang no? Mm-mm. Oo. Pero again, maswerte pa rin ako kumpara doon sa mga ibang industry na nawala ng trabaho. Pero ang amo ko kahit yan ang sitwasyon, hindi niya naisip na bawasan ang sahod namin. tama naman. Continuous pa din. So, Okay na nothing rin. to complain. I love you, boss. Amo na, no? Sige lang, sisihin mo na ako. Ganon. Carry mo naman, okay na yun. Oo. Yun. Oh, Ayan. another figure ng office na yung feeling boss. Meron din yung ganyan. Yung parang siya yung anak ng may-ari. Meron kami kasamahan dito. Hindi siya may-ari. Pero kung makaasta minsan, kala mo siyang may-ari. Kung makapag-micromanage sa bawat isa sa amin. Hello, pero tinanong ko na ng benta. I'm holding the invoices. Wala yung name mo dito. Pag kinall out ko, ako pababalikan. Hindi mo trabaho mag-micromanage ng mga ahente. Okay, fine. Pero pag may kailangan kayo, sa akin kayo. problema Imagine tayo mo? pag hindi process. Mama, ahente ka? Kailangan ba sa kumpanya pahihingiin? O, wala kayong pa-notebook? Wala kayong pa-ballpen? Ay, gusto ko talaga sipain ng 5 eh. Ang laki na sinasahod mo, hindi ka makabili ng ballpen at saka notebook na gagamitin mo bilang tool, panghanap buhay mo. Gusto mo galing pa sa kumpanya? Diba? If you're in sales, hindi ka gagamit ng ballpen na may nakalagay elite. Exactly! Hindi, yung gusto niya provided ng company. Exactly. Hindi ka Ganon gagamit sila nun. kalala. Oo. Anyway, I love my job. So yung in-example mo, yung mapaghanap ng benefit niya, yung dapat ito yung Oo. meron ako dapat lagi. Correct. Mapagkwenta ba? Mga ganyan. May naghahanap pa nga, walang creamer dito. Ganun. Ang dami naman nilang Wala kayong creamer. Sabi ko talaga, sige, pag nakabenta ka, bibilhan kitang creamer. Sa akin manggagaling. Benta ka na lang. Oo, nakakainita pa man din yung kapag nasa admin ka Ang kasi. daming Lahat ng demand phone- eh. Mama, lahat ng keyboard, mama. I want this. I need this. Where is... kaya nga ako hindi magulang, di ba? Ayoko nung may makulit. Kaya lang ako ngayon ang hanapan. Timon, nawawala nawawala A4. Where is the A4? Where is the eraser? Where is the ruler? Alam mo yung... Wait! Lahat sa'yo. Yeah. Ahente din ako, hello. Hindi ko na kamasikaso benta ko eh. Nasanay na nasa admin ka kasi before. Hindi ka, di ba, remember, hindi ka pa sales. Parang nasanay na Oo. sila before na ikaw pa rin yung Lahat sa'yo, ikaw yung nila, parang inaasahan nila sa Yeah. Baka ganun. In a way, it's a reminder na buti hindi talaga ako ang naging magulang.
Kasi lahat ng irit ng anak nyo hihingi. Eto, naalala ko, anak ni Rona, 3. Si Dada, iisa. Kung maka-reklamo, grabe na. So, okay na ako. Susunod, pagka madami silang, pag nilapitan ka na nagpapagawa sa'yo, sabihin mo, okay, wait, drop ko lang tong ginagawa ko kasi mas importante yung gusto mo. Yung eraser mo. Alam mo, apaka-sarcastic ko na nga talaga. Minsan na, na yung isa, yung mga bago. Lagi na pagbubuntunan ko yung mga bago eh. Kumbaga sa akin, I had enough of this, mga old agents. Huwag niyo akong subukan na mabilang mga bago. Isipin mo, magyoyosi ka sa loob ng opisina, kabago-bago mo. Excuse me. Ay, Kahit pa ang katwiran niya, yung gamit niya yung IQOS, yung walang smoke, miski na. You're not supposed to smoke here. Merong smoke detector dito. If I let you do that in front of me, so ano pang silbi ko dito? Pero, in fairness, hanga ako sa mga ibang lahi na to. Regardless kung anong age nila, kahit mga putok 25, 20 pa lang sila, ang mentality talaga nila is to put up a business. Kumbaga, mag-uumpisa lang ako para kilalanin ng industry, mabuild ang aking network, and eventually, I will put up my own mortgage brokerage. Oo, doon ako naman hanga. And parang in my age, sabi ko nga, nahihiya ako in a way na parang dapat ganito tayo noon eh. Dapat yung alam na naman natin, bilang Filipino, na lagi tayo nasa backbone ng any industry, kaya nating mag-put up ng business. Takot nga lang talaga tayo. Isn't it cool na biglang, parang bigla kang, ikaw may-ari ng kumpanya. Sabi ko nga noon, if ako may kumpanya, every Friday may nakalagay dyan na Heineken, yung parang dispenser, para every Friday pwede kayong uminom habang nag-work. Meron dyan, Grace, meron dyan company sa inyo. Ano ba yung company ng Dageyo? Dageyo. Dageyo? Oo, company dyan sa Singapore na libre ang beer. Kasi diba? True alak ang ang company na yun. Yan, Singapore. Diba? Meron ditong ganun, pag nag-check ako before naghanap ako ng work, meron nag-offer na kunyari, parang weekly Friday night drink, yung mga ganun. Kasi nga parang ganun yung work-life balance. So may mga ganun. Diba? Gusto ko na umuwi na. Doon na lang sa bahay, doon na uminom. May mga ganun. Kasi sa amin, katulad dito, may bendo kami, pero magbabayad ka ikaw. Tapos sa isang office mate ko, nagpunta siya ng Australia. Sabi niya doon, yung bendo nila libre. Sabi ko, pwede ka kumuha ng coco, Dageyo, oo. Libre sila. Libre, yung mga coke nila, mga soft drink, lahat ng klase ng kape or Sabi ko, bakit sa atin, ito lang yung coffee natin na libre, mga 3-in-1 at sa kanila, mga Hindi tipid, kumbaga. Oo, depende, sabi niya gano'n. nasa company. Tapos yun nga. Nasa company talaga. Tsaka culture din, kasi katulad nga sa Australia. Parang, sabi niya, morning kakain sila, sandali lang mag-work, tapos may tea break na naman. Tapos may lunch na naman. Parang relax ba daw? Walang masyadong Naalala ko dito, before nagpunta ako sa Nestle branch Middle East dito, as in malaki yung nila, yung office nila. Nakita ko sa pantry nila, may mga KitKat. Yes. May mga pa-chocolate, may mga pa-chips. Kahit naman Pero sa Philippines. Oo. Ito rin sa amin, meron ganun. Kasi Lalo na nasa Nestle pa ako, uminom ka na kahit gano'ng karaming iced tea, di ba, Nestle, yung gano'n. Lahat ng product available sa empleyado. Yun. Ay, gano'n din naman sa Philippines. Kami nandito, doon nga sa sales office, kasi doon yung office naman namin ngayon. Kasi doon sa kabila, once a month napunta ako doon. Natatawa lang ako kasi nga yung pantry nila, ang daming tsokolate kasi lahat nga ng expat andoon. So parang sa kanila, kailangan yung mga cheats. Sabi ko, bakit doon sa amin, sa office namin sa kabila, sa logistics, mga mumurahin lang yung chocolate namin. Sa kanila, mga branded at mga Branded, tapos may variety, di ba? Oo. Tapos yun nga, may mga drinks din sila at sabi ko, kahit yung HR, sabi niya, ay, mga atas dito. Samantalang kami dun sa mga local na brand lang yung aming meron din naman kami sa pantry, mga biscuits ganyan. Pero sa kanila mga chocolates talaga, mga branded kasi nga mga amo andoon. Kasi sa Asian, hindi tayo particular dun sa yung diet nung tao. Pag lumabas ka ng Asia, kunyari, napunta ka dito, napunta ka sa Europe, sa US, very particular sila kung ano yung diet mo, kung hindi ka pwede ng nuts, kung allergy ka sa nuts, kung gluten-free, kailangan gluten-free, mga ganyan, kailangan Boring. Sugar-free. Talagang tinatanong, kasi diba remember nung second day ko, bumiyay na ako ng Auckland kasi may event. Parang kasama dun sa email correspondence ko tungkol dun sa event, ilagay ko kung ano yung diet ko. Talagang sinabi ko, nagle-less na ako, less na yung sugar ko, pero since one day event lang naman yan, I can eat anything. Hindi talaga yung sinabi ko. Kasi nga, dahil ko ano yung isi-serve.
sa event, yung gano'n. Oo. Very particular talaga sila. So parang isa-isa. Parang isip ko, ako pa ba yung aalalahanin nila? Parang bago pa lang naman ako, aalalahanin pa ba nila ako sa kung ano yung kailangan pagkain ko, diba? So, hindi na ako choosy. Tayo, ganun tayo. Yung parang lagi nahihiya kasi tayo eh. Pero pag labas ka na, yun, parang ina-acknowledge nila kung ano yung diet ng tao. Normal yun. Oo. Kasi pag sa office din, parang international food flavor, dala ka ng pagkain. Or kahit yung mga potluck, lalagyan mo yun ng ako lumpia lang naman ang malimit kung dalhin eh. Lumpia, di ba? So lalagyan mo yun kung may gluten, Label kung ano, oo. Tapos Walang corn. ilalagay mo yung tag, oo. Kasi para kita nila. Lahat naman, hindi lang ikaw. Yun, exactly. Kasi hindi ka sanay, di ba? Kasi tayo as Asian, kung ano yung pagkain natin for lunch, lahat yan tayo, yun ang kainin natin, diba? Isa lang ang orderan dyan. Parang, ilan ba tayo sa meet sa ngayon, sa seminar ngayon? O may 50 ka na attendees. Lahat ng 50 yan, pare-pareho ng food. Diba? Wala tayong selection ng dapat sa ganyan. Wala, diba? Hindi pa nga natin sila segregate na ang basic, diba? Hindi kumakain ng pork. Parang naabutan ko lang sa Pinas, kung vegetarian ka, at yun lang ang hinihiwalay. Hindi pa nga hinihiwalay kung kumakain ka ng pork. Halal. Oo, yung mga ganun. Kami din, kasi minsan marami yung mga bisita. Sila rin mismo nagsasabi nila kung ano yung mga nila, Diet, vegetarian or ano. Yeah. Kasi nga pag nag-order ng lunch, isa-separate mo talaga sila. So ngayon, mga problema ngayon yung taga-order namin. So kaya na naman, vegetarian na naman tayo. Correct. Tipong, 15 kayo, tapos isa yung vegetarian. Paano ka order ng food? Dapat lahat ng Lahat na lang. Oo. Natatanda ko rin dati, nagkaroon kami ng yung Chinese New Year, dinner lunch, parang ganoon. Walang gusto umuman ng table dun sa isa kasi nga, may vegetarian. So, kung sa table siya, parang pati kami damay na vegetarian yung kakainin namin. Puti na lang kami doon kami sa kabila. Walang gusto pumunta sa table na yun. Tanong ko lang, kung halimbawa ba na magiging may-ari kayo ng isang kumpanya, ano yung industry na yun? And ano yung magiging scenario? Kung ikaw yung may freedom to na mag-put up ng isang business, ano yun and why? Ako, software. Software. Oo. Parang sa akin, software. Pero, yun yung first option ko before software. Kasi mas madaling, software yan eh, wala kang hardware. Alam mo yan? Yeah, inventory. So wala kang inventory, wala kang Masyadong, capital. capital. Oo. Mas malaki although may operational cost ka kasi syempre. Ngayon, mas madali na. Ang data center, pwede ka na mag-rent. Meron na si Amazon, meron na si Digital Correct. Realty, di ba? So, software talaga ang which is minsan na bakit ba ako hindi nag-comsci? Kung nag-comsci ko, hindi ko sana nasayang yon, parang gano'n. May gano'n ako. Oo nga. Parang pagkain talaga. Siyempre, bilang matakaw tayo, no? Hindi, parang ganun. Parang ang sarap nung parang may sinasalansan kang mga... I don't know. Parang ako pa rin yung gusto ko yung mga ganun. Saan ka rin? Nakapagod na yun, nakala mo ba? Parang ganun yung yung parang natutuwa ka na kahit halimbawa ikaw yung may-ari pero makikita mo yung product mo o yung Sa pastry ito, mama, pastry. Kasi sinasalansan eh. Di ba? Hindi mo pwedeng isalansan ng kaldero ng Hindi naman na yun. Oh, Mga okay. more on ganun. Cafe, ganyan. Or mga... Wow! Why not? Ay, ikaw, Mama Maria. Ay, Mama Grace. O siguro, wellness. Oh! Parang, May ipakol? Hindi, parang gusto ko lang mag-service lang para ma-relax naman yung mga tao or after ng mga nila para relaxing na hindi more on kumita. Parang ba? Oo nga no. Minsan Just to give back only para makapagbigay man ng relaxation o something sa mga sa mga tao. Yung Okay. tipo pagtapos sila at lalabas na masaya sila at happy. Nabigay mo naman, yung service feel bad na naman sa sagot ko. Ayun na naman sila. Tama. You're just being you, my friend. Napaka-kapitalistic nung sasagot ko. Well-being, food. Diyos ko, buti pa hindi pa ako sumasagot. Kasi kung ako lang. Ngayon ko talaga naisip. So, parang veterinaryo pala talaga. Or anything na may kinalaman sa Animal. Oo. Kasi kung, alimbawa, veterinaryo ako, sa dami ng stray dogs and cats na kailangang kapunin. Rescue. Diba? Oo. Parang napakalaking tulong ko na nun sa komunidad. Fulfilling Kasi, oo. Kasi talaga namang naaawa ako doon sa mga aso at pusa na nasasaktan. Walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nila. Yung mga tao, sige, i-skip ko na yan. May mga
kapasidad yan ipagtanggol ang sarili. Pero yung mga ganoon, na wala namang ginagawa. Mm. Eh di sana nag-veterinaryo na rin talaga ako. O kaya naman, kung halimbawa medyo isa pang sa cafe. Kasi I love to talk, di ba? Yung conversation, lagi yan, tara, kape tayo. Eh di, provide the venue na na pwede kayong magkwentuhan. Tapos, syempre, uupo ka rin sa kanila. May insurance kang dala. Tapos may insurance kang dala. Si Marit pala yun. Sama. Yun, yung mga ganon. Kasi, alam mo ba yung tinanong ko like, if you will put up a business, anong industry and why? Pakawalang kwenta ko talaga. Software kanya eh. Ang talino kasi talaga ni Mama Rona. Ibang level na si Mama Rona. Pambigatin software eh. Kainin. Kasi nandun ang pera ngayon eh. Oh, see? Yeah. If I'm cut for business, baka ganun din. Software din. Hindi software actually. Solution eh. Solution naman. Mm-mm. Kasi O, nasa system pa rin. nasa system. Hindi, kasi parang hindi siya yung parang talagang software lang ibebenta mo. Talagang solution selling. Parang ganun. Kakalabanin ko yung company namin, bale. Wow, why not? Ay, ba't ako nawala? Hindi kaya lang, iniisip ko na yan before na, maganda naman magnegosyo ka, ganyan. Pag may capital ka na, magnegosyo. Parang feeling ko kasi I'm not cut for it, kung ako lang. Meron kasing taon talagang gano'n na parang minsan iisipin mo, dapat meron kasi dapat na talagang yung mind talaga niya ay into business. Meron kasing tao na kahit sabi mo na, yan, kaya magkapital niyan. Maganda yun. Totoo naman. Kaya ko mag-idea. To be honest, kaya ko mag-idea. Magbato ng mga idea ng ganyan. Pero I'm not dun i-manage. to start off, Start up pa nga lang, mahirap din. pinakamahirap kasi yung starting eh. So parang wala ako doon sa area na yun so far. Yung parang, kunyari, minsan nag-iisip tayo, maganda yun, maganda, ilagay mo yung ganyan eh. May mga ganun akong idea ba? Pero yung to start the business itself, parang I'm not cut for that so far. Hindi kasi skill talaga yon. Yeah. Kasi maraming requirements yun eh. Yung idea mo, very pedestrian. Maliit na idea, napakalaki ng gagawin mo. Exactly. To start with, kailangan mo ng, syempre, yung Groundwork airtight. first. Oo, yung groundwork, yung airtight P&L mo, kailangan gawa na yon. Yung mga Saka business plan mo. future looking ka talaga. Malayo ang tingin. I think for the most part dun na kakaproblema pagka nagbi-business yung mga tao. Kasi hindi sila tumingin ng malayo. Dapat 3 to 5 years yung plan mo eh. So, yung cash flow, kailangan umiikot yon. Minsan, akala mo malaki yung investment mo. No. Kailangan pakita mo muna, makita mo na yon ay may cash flow. Iikot Marami ang cash flow. nagko-close. Oo, marami nagko-close. Kahit kumikita sila, wala na pala silang Lahat naman ng business at the start, diba? Lugi talaga for the first ilang years. Kaya kailangan makita mo kailan yung ROI mo. Tsaka marami kasi, for example sa atin, marami kasing they're just riding on the bandwagon. Kung ano yung uso ngayon. Oo. Nga din tayo, magtayo nga din tayo. Hype lang. Oo. So pero hindi nila nasusustain. Yun ang mahirap. Hindi kasi pwede na, may kapital ako dito, kasya na yan. Pero tama nga sabi niya, kailangan makita mo yung cash flow. Next 5 years, next 10 years, ano mangyayari? Dapat forward looking ka if you want to put up a business eh. So mahirap siya, actually. Naalala ko sabi ni boss, sabi niya, kayo, after 6 o'clock, tigil na yung utak nyo sa pag-iisip ng about work. Ako, 24/7, gumagana ang utak ko. Unang-una, paano ko continuously kayo mapapasahod? Yes. That's true. So, Kasama kayo sa cash flow eh. Talagang napaisip ako dun. I commend him by thinking that way. Oo, talagang mabait si Seth. Talagang minsan lang pasmado bibig. So, hayaan ko na yun. Pero, from that point of view, talagang mapapaisip ka, gaano ka kahanda maging isang negosyante. Yung willing ka talagang ibigay buong buhay mo, financial mo, oras mo, utak mo, panahon mo. How are you ready? And even relationships. Yeah, kasi it's not only the money that importante yun. Oo. Ang nani nun, isa lang, 3 anak na lalaki na ang kukulit. Baba, ganyan. Hindi kasi yung mahirap sa negosyo, tao din eh. Yes. Biro mo, yung manage mo yung taong di-attend ng meeting. Variable talaga, kasi sa lahat ng talaga yun. negosyo, maliit or malaki, tao talaga may problema. But I naniniwala din ako na talagang may mga taong ipinanganak para maging negosyante. Yes, Parang yes. they don't see the reasons why they should stop. They only see future ako talaga. Yung vision ni Sir, kahit na ganito ang nangyayari sa UAE,
yung vision niya is, hindi, babangon at babangon ng UAE. Nanggaling na tayo sa pandemic, nanggaling na tayo sa recession. Ano pa nangyari sa Dubai? Ito pa rin naman. So, doon ako kumakapit sa beat niya. Hawak Beat lang. Okay. At least positive yung amo mo. Oo. So, I believe yung boss ko is talaga visionary. So, I'm okay. Bilang, ang tagal na namin naghahanap buhay bilang empleyado, I'm coming from that point na kung hindi ako negosyante, at least, I should be a good, honest, and manggagawang nagtatrabaho talaga. Like, ibinibigay ko yung value ng perang ibinabayad sa akin ng amo ko. At least, I should be like that. I should be that. Yung tipong mahihiya kang sumasahod ka pero wala kang ginagawa. For the least na lang. So, sa akin, importante rin na lahat ng tinatanggap mong biyaya, tatapatan mo rin ng paglilingkod na hinihingi. Yun. Hindi naman masamang sumobra. Pero wag mo namang kulangan ng nahirati ka ng papasok na late, petics ka, hindi ka nagtatrabaho, and then nagreklamo ka pa, at ang dami pang hinahanap. That office person. Sorry. Sorry. Hindi, Go dati kasi, ahead. ang purpose natin ba tayo nagtatrabaho? To climb up the ladder. Gusto natin ma-promote. Kasi syempre, andyan na, kapag na-promote ka, mas lalo kayo yung sweldo mo, yung benefit mo, lahat. Pero habang nagmamature ka, usually, ang gusto mo na lang kasi, you want to create a mark on that company na kahit na kunyari, umalis ka man doon sa company mo, meron kang iniwan.